pumalag po mga kabida, ito pong si dating Air Force General Romeo Pocis po, ano? Dito ho sa pag-label po sa kanya po mga kabida, no? Na isang traidor. Okay? Ang dami ho. Defeatist, alarmist, at ang pinaka-worst ho dito, ito hong pag-label po sa kanya na traidor daw sa bansang Pilipinas, mga kabida, ano po. Eto, babasahin ko po itong kanyang post 50 minutes ago, ano, mga kabida. A response to those who label me defeatist, alarmist, or worst, a traitor. In yesterday's press conference at Camp Aguinaldo, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, called me many times, or many things, a defeatist, an alarmist, and worst, implied that I was betraying my country. Let me be very clear. I love the Philippines 100 times more than Admiral Trinidad and those who are quick to hurl insults simply for raising harsh or hard truths. I serve this country with honor. I continue to serve it with my voice, and I will never apologize for putting the lives and future of Filipinos above geopolitical theatrics. We're living in dangerous times. This is a real and present risk that the Philippines may be drawn into a larger power struggle between China and the United States. That's not defeatism. That's called strategic foresight, something our tactically minded generals and admirals seem to severely lack. It is also the kind of critical thinking we should demand from our leaders both in and out of uniform. It is not unpatriotic to ask, are we truly defending our sovereignty, or are we unknowingly offering ourselves as cannon fodder for someone else's war? Are we prepared for the consequences of being used as a launch pad in a military conflict not of our choosing? Are we making our own decisions, or are we being herded down a path in the name of mutual defense partnerships that come with hidden costs? I am not alone in asking these questions. Countless Filipinos, many of them silent, some still in uniform, share these same concerns. My call is simply, let us not be naive, let us not be pawns, let us be wise, let us be Filipinos or Filipino first. The 2016 arbitral victory was a milestone, yes, but let us remember, paper victories require real-world strategies to endure, not louder war cries, not more bases, and certainly not blind alignment with foreign powers. To our defense and military leadership, disagreement is not treason, caution is not cowardice, and speaking up is not surrender. It is the very act of defending democracy and protecting the Filipino people, something I swore an oath to do and will continue to do with or without a uniform. Mahal ko ang Pilipinas, higit pa sa giyera, ang hangad ko ay kapayapaan at katiyakan ng kinabukasan. Hindi dahil tayo ay mahina kung ihahalin tulad sa ibang bansa, kundi dahil matalino tayong pumili ng klase ng laban. Hindi tayo dapat matulad sa Ukraine na nawasak dahil pumayag maging proxy. Hindi tayo dapat maging unsinkable aircraft carrier ng kahit sinong dayuhan. Dapat Pilipinas muna, Pilipino palagi. To those who criticize me, I say, you can question my words, but you don't ever question my love for this country. So yun yung naging reaction po mga kabida, no, ni General Pocis nung tinawag po siya na defeatist, alarmist, at yung worst po mga kabida, tinawag po siyang traidor, ano,
sa kanyang sariling bansa, mga kabida, dahil lang po dito sa he is against dito ho sa pangingialam po ng Estados Unidos sa Pilipinas, mga kabida. Yung paglalagay po nila, yung plano hong paglalagay ng mga armaments dito sa Pilipinas bilang launching pad po sa gera po nila laban po sa China, mga kabida. At dahil dito tinawag na po siyang defeatist, alarmist ng kanyang kabaro po dati sa serbisyo po mga kabida. Yun yung pinaka-worst. Kung magsalita ka lang, okay, hindi po dahil ikaw ay tutol sa ginawa po ng gobyerno na nakipag-cooperate, mga kabida, at nakipag-alyado po sa mga makapangyarihang bansa katulad po ng Amerika, tatawagin ka ng defeatist, alarmist po. Hindi ba pwedeng nagsalita ka lang dahil alarm ka na baka gawing launching pad ito pong Pilipinas? Okay? At madamay ang mga Pilipino sa possible war na hindi naman po dapat tayo ay mangialam po, mga kabida, kasi hindi po natin gera ito. Kung meron man pong hidwaan sa pagitan po ng China at Amerika, ilabas na po tayo doon. Kaya nga tama po yung ginawa po ni General Pokis. Concern lang po siya dito sa possible na gera na mangyari, na madamay ang Pilipinas because ginawang launching pad ang Pilipinas, mga kabida. O, saan po yung defeatist at alarmist po doon? O, traitor ba na maituturing pag ikaw ay magsalita, kahit against doon ho sa plano po ng gobyerno? Ang maganda lang po dito kay General Pokis, kumbaga nakita po niya yung possibilities, yung negative na implications po, mga kabida, sakali hong pumutok po itong gera sa pagitan po ng China at saka ng Estados Unidos. At dito po gagawin po sa atin. Kasi yung gobyerno po hahayaan po nila yung Amerika po na gamitin yung ating propiedad po sa Pilipinas para dito ho magtayo po ng mga armaments po nila. Actually, sinusundan ko tong si General Pokis. Yun yung parang niya yun yung tone po, mga kabida, doon ho sa kanyang criticism dito ho sa pagpayag po ng Pilipinas na gawing launching pad dito pong Pilipinas ng Amerika. Okay? Which is, ang tingin ko po dito dapat ang gobyerno may foresight po, mga kabida, na baka ito po ay mamimiligro, baka po ito ay magbigay po ng alanganin po sa aking mga kababayan ng mga Pilipino,